Mapanghamon daw ang mga Pilipinong mangingisda at ayaw umalis sa Baho de Masinloc. Ito ang depensa ng China sa umunoy pamboboba ng tubig ng kanilang kampo sa ating mga kababayan na nakalapit sa pinag-aagawang teritoryo. Dahil hindi raw itong unang beses na nakaranas na pangaharas mula sa China, nagpalit na ng kabuhayan ng ilang apektadong mangingisda. Balitang hatid ni Marisol Abdurrahman. Hindi lang basta itinaboy, binomba pa raw sila ng tubig ng Chinese Coast Guard. Yan ang sinabi ng ilang nangisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal noong January 27. Pareho sa nauna ng pagbubulgar ng ating sandatahang lakas. Hindi na kami umalis. Nagmatigas na rin kami. Parang gusto lang banggain, halos siguro 2 dangkal tatamaan na yung namin yung bangka namin. Okay. Nung alam nila parang ayaw talaga kaming umalis, kinuha yung hose. Opo. Bago ano kami nila, kala siguro na talagang alis kami. Nung hindi kami umalis, pinasiritan kami ng tubig. Kala namin baril na yung laman nung paglabas, hose pala yung kadugtong. Ang ilan, hindi na hinintay na malapitan pa. Si Efren, senyas lang daw ng pagtataboy, lumalayo na. Bugawin ka lang, alisin ka. Ano mga gamit nilang pambugaw sa inyo? Ay, yung plug na wala namang armas. Flag ng? Plug ng, pula man ang plug nila. Inaabangan ako parati ng barko. Hindi ako makalapit. Walang pagtanggi ang pag-amin ng China kaugnay sa pambobomba ng tubig. Pero hindi nito itinanggi ang pagtataboy sa mga mangingisdang Pilipino sa paraang di naman daw nakapipinsala. Bukod daw kasi sa hindi sumunod sa utos na umalis na sa Baho de Masinloc, mapanghamon pa ang mga mangingisdang Pinoy. Bago pa man ang pambobomba ng tubig, matagal na raw silang nakararanas ng panghaharas sa Chinese Coast Guard, kasunod ng standoff ng China at Pilipinas sa Baho de Masinloc noong April 2012. Kaya may mga dating nangingisda na lumipat sa ibang trabaho, tulad ni Mang Tolomeo na namamasada na lang ng tricycle. Malayo ka na sa Bahura mismo. Iba naman target namin, isdang pambahura naman, hindi naman pang lipsy fishing. Yung kikitain mo sa loob ng 1 linggo, hahanapin mo na rito sa loob ng 5 buwan. Yung natitikman ng mayayaman, kaya mo rin tikman pag nandun ka. Kakain ka ng lobster doon, lapu-lapu. Simula nang magkaroon ng tensyon sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal na 220 kilometers lang ang layo mula rito sa bayan ng Masinloc, iisa ang hiling ng mga mangingisda. Sana maayos na ang gusot sa pagitan ng Pilipinas at China nang makapaghanap buhay na sila ng hindi kakaba-kaba. Kahit ang barko ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources minsan ang hinarang pero nakalusot sa mas malalaking barkong may marka ng Chinese Marine Research. Nakita pa nga sa video ang tila pagbigay daan ng 2 vessel ng China sa barko. Yun pala, may nilatag na mooring line, isang patibong na maaaring makasira sa propeller ng mga barko. Sa ngayon, patuloy ang pagpapatrolya ng armed forces sa lugar pero di pa raw kailangan ang military deployment. Handa rin balikan ang Baho de Masinloc ng Philippine Coast Guard kung bigyan ng go signal ng Pangulo. Kailangan ipagpatuloy ng ating mga isda ang normal nilang buhay at pag dumating ang panahon na kinakailangan nilang AFP, we will react appropriately depende ngayon sa sitwasyon. Sa sitwasyon na to, it does not merit a military response. Ang Malacanang, patuloy raw ang panawagan sa International Tribunal for the Law of the Sea. We have already made a solid case before the international community. Our approach has also been lauded by most of the members of the international community as far as the path of arbitration that we've chosen to take. Mula rito sa Zambales, Marisol Abdurrahman, GMA News.